Lubog naman sa baha ngayon ang De Los Santos Hospital sa Quezon City. Ang ospital matindi na raw ang kakulangan sa supply ng pagkain at tubig. May news to go si Oscar Oida. Live, Oscar. Lala, bagamat hapon na hindi naman kinakitaan ng kahit nakatiting na panghihinaan ng loob ang mga rescuer na rumesponde, partikular sa bahaging ito ng E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, nakakasakop dito sa area ng barangay Damayang Lagi. Mula pa kagabi, Lala, ay tuloy-tuloy ang pagresponde ng mga nabanggit na rescuer mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines kasama ang kanilang mga reserves para nga maabot ito mga nabiktima ng pagtaas ng tubig dito sa nasabing barangay. Bagamat medyo may mga frustrating moments nga, Lala, dahil naabot nga nila yung ibang mga nabaha, tumanggi namang sumama ang mga ito at sinabing mananatili na lamang sila sa kanilang lugar at nagpapadala na lamang ng pagkain. Sa kabuuan, Lala, umabot din sa mahigit 50 pamilya ang nailikas ng mga rescuer at pansamantala sila nagpalipas na magdamag dito sa isang commercial building sa may E. Rodriguez. Samantala mga kanina nang sumikat ang liwanag o ang araw ay unti-unti nang humupa ang baha. Yung kagabi umaabot sa lampas tao, naging gambewang at nung bandang hita na lamang ay unti-unti na nakadaan dito yung mga sakyan ng Philippine Marines, partikular yung kanilang malahiganteng amphibian, kung kaya't mas maraming lugar na ang naabot ng mga rescuer. Partikular na tinututukan dito, Lala, ay yung mga na-stranded dyan sa may E. De Los Santos Hospital. Alam naman natin sa buong magdamag, samot-saring mga tweets ang lumabas niyan, partikular sa mga pangangailangan ng mga tao roon tulad ng tubig, pagkain at meron pa ng mga incubator sa mga bata. Alam naman natin na wala ng kuryente kahapon pa ng hapon at yun ang naging problema ng ospital dahil yung kanilang generator ay unti-unti nang nawawala dahil nga nauubusan na rin ng gasolina. At ngayong umaga nga nakita na natin ay unti-unti nang nailalabas ng naturang ospital yung ilan sa mga pasyente. Isang matandang lalaki nga ang nasaksihan natin kanina habang nilabas dito sa may mas tuyo-tuyong bahagi ng E. Rodriguez Avenue. Base na kung nating impormasyon ay na-stroke daw yung biktima at dahil nga wala ng kuryente doon sa naturang ospital, napilitan silang ilipat ito sa iba pang ospital. Samantala, Lala, medyo magandang pangitain naman ang pinapakita ng ilan sa mga kababayan natin mula pa kayo na madaling araw. May ilang grupo ng estudyante gamit yung kanilang mga allowance na hindi nga araw alam ng kanilang mga magulang na nagpunta sila dito, nag-ambag-ambag sila para maibili ng tubig, biskwit, energy drink yung mga rescuer para raw hindi daw sumuko ang mga ito sa pag-rescue. Kanina naman, may nakita tayo dito mga tao dumadaan, may bit-bit na mga galon-galon na mga tubig at meron diyan, may mga dalang mga pagkain at ulam kung hindi tayo nagkakamali. Ay malamang-lamang ay i-share nila ito doon sa mga residente na nabaha at kung makahaabot sila doon sa ospital na hanggang sa mga sandali ito ay may mga nagugutom na mga tauhan na hindi pa rin kumakain mula kahapon. Lala? Oscar, nakakatuwa yung balita mo na bayanihan, pero meron bang partikular na lugar dyan kung saan pwede talagang magdala ng tulong sakaling merong nakikinig nanonood sa atin ngayon na gusto pang magbigay tulong sa mga rescuers dyan, maging sa mga residenteng apektado? Well, sa mga sandaling ito, Lala, ay hindi pa gaanong clear yan, yung babagsakan ng mga donation. Particular kasi yung mga rescuer na nandito, talagang abala sila na sa pag-rescue o pagtuntun doon sa mga nabahang lugar. Wala pa sila mga tao na pwedeng tumanggap ng mga tulong. Kaya ang nangyayari, yung mga taong nagdadala dito ng mga tulong, pumipila sila dito sa may bahagi kung saan umihinto yung mga amphibian, yung mga rubber boats at nakikipaki-paki na lang sila doon sa mga rescuer na maabot yung mga pagkain, yung mga tubig, doon sa mga lugar o particularly mga tao, talagang trap pa rin sa mga sandaling ito. Lala? Balikan lang natin yung sa De Los Santos Hospital. Meron na silang inililikas na mga pasyente. Lahat ba ng kanilang pasyente ngayon ay aalisin na dyan sa hospital na ililipat? Okay, hindi pa clear yung information na yan, Lala.
Yung kanina lamang, particular yung asawa ni Miss Eugenia Balutay, nakausap natin siya kanina, inalok siya ng naturang ospital kung gusto na raw ba nilang ilipat yung kanyang asawa dahil nga nagkakaproblema dun sa kuryente, lalo pat yung sa kaso ng asawa niya, kinakailangan ng mga aparato, particular sa pagtugon sa kanyang respiratory problem. At siya yung tumugon dun sa alok na yon at inasista naman siya ng mga staff ng naturang ospital. Kung may move na ilipat pa yung ibang mga pasyente, hindi naman ito nabanggit ni Miss Balutay sa atin, Lala. Kumbaga may option yung pamilya nung may sakit. Siguro inuuna nila yung mga nasa ICU o malubha talaga yung sakit. Yun ang ino-offer nila at saka lang ililipat na ospital. Oo, kasi siyempre kailangan siguraduhin din nila yung pagta-transfer, Lala. Alam naman, mula kanina, hindi biro yung panahon, malakas ang buhos. At yung nagtatanong nga kung bakit daw hindi kaagad daw pinadala yung amphibian ng Philippine Marines, napag-alaman natin, Lala, na hindi naman pala ganun basta-basta. Dahil nga malapit sa ilog itong naturang ospital, yung tinatawag na undercurrent, malakas. So kung makakatawid man yung amphibian sa lakas nung alon, ay malamang daw ay itaboy lamang ito pagilid. At kung mamalasin, baka raw ay umahulog pa ito sa ilog. Lala? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.